Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw, 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 Higyaw Mindanao. Halina magkaiusap, ibangon atong kultura. Halina atong ipadayon, tribo nga malabuon. Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw, 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 Higyaw Mindanao. Okay, ladies and gentlemen, good afternoon. Isa naman pong masayang hapon ngayon for our episode ng Higyaw Mindanao. Our guest for today is from Luzon, and he's a half-blooded Ilocano and a half-blooded Aita, born to an Ilocano mother and a pure Aita father. So, ladies and gentlemen, mas maganda kung siya talaga ang magpakilala ng sarili niya. Kaya pakinggan po natin si Sir Samuel Maniago Balintay Jr. Yay! Welcome, sir. Welcome. Yes po, magandang hapon po sa inyo, Bayan Dayay o sa Higyaw Mindanao. Salamat po sa inyo pag-imbata ka na ako diri sa Zoom meet na ito. Yeah. As of this moment, sir, nansan ka po ngayon? I am physically located in Maribeles, Bataan. I'm currently teaching as an alternative learning system instructional manager for Biyaan, Aita community po. Dito po sa may Maribeles, Bataan. Okay. Tell me more about yourself, sir. Tell me more para mas makilala ka ng ating mga audience ngayon. Ako nga po pala si Samuel M. Balintay Jr., a duly licensed professional teacher, and I graduated from the University of San Jose Recoletos in Cebu. At ako rin po ay kasalukuyan pong lisensyadong guro. Nakuha ko po yung aking pong lisensya noong 2018. At yun po yung nagbukas po sa atin ng pagkakataon para po makilala po sa national media. PTV4 documented my life po as a maestro ng tribo at ipinakita po nila yung struggles po. Kahit po late na po, kumbaga medyo may edad na tayo na nakatapos ng education, pinakita po ni PTV4 na hindi po hadlang po yung kahirapan, hindi rin po hadlang yung edad para po tapusin natin yung pag-aaral dahil napakahalaga po talaga ng edukasyon. And ngayon po na ako po isang lisensyadong guro na ako po yung nagpapasalamat na hindi yung tipo na nakakapag-payback po ako sa aking pong tribo sa pamamagitan po ng pagtuturo sa mga iba't ibang ICC, so Indigenous Cultural Communities dito po sa lugar po namin within Central Luzon. Well, maraming salamat. Yes. Actually, it's a pleasure. Ako natutuwa ako na kaagad niyong receive wholeheartedly yung ating invitation. Actually, I'm doing a series of interview talaga sa mga tribal leaders natin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, I'd like to know what's keeping you busy, and of course, your advocacies para naman ma-inspire natin yung mga kabataan ngayon. Go ahead, Sir Sam. Bilang instructional manager for alternative learning system under po ng DepEd, ay lumilibot po tayo sa mga cultural preservation o cultural communities po ng ating pong mga kapwa katutubo. Kasalukuyan po ang aking pong assigned area ay ang Aita Magbukon ng Maribeles, Bataan dito po sa Biyaan. Kung kilala po ninyo ang ating pong famous Aita beauty queen na si Judith Manap, dun po ako naka-assign ngayon sa kanilang lugar.
tinuturuan ko po ng BLT or Basic Literacy Program, yung pong lahat po ng mga kabataan, kahit po yung mga may edad ng mga magulang na hindi po natutong magbasa at magsulat ng kanila pong kabataan ay tinuturuan po natin. At yun din po, ina-adjust po natin yung mga grades ng mga bata ayon po sa kanila pong grade level. So, ginagawa po tayo ng paraan ni Jason para po sila po ay maipasok sa ganitong programa, makapag-take po ng exam sa ating sistema na adversity system. Yung aking pa pong isang advocacy ay yung pong aking The Sambali Show, which is ay soul managed para po bigyan ng pagkakataon yung mga katutubong AITA. Lahat po ng mga kabataang kulot may maiitim na balat at mga pandak o tinulang sa height para po ilaban yung aming karapatan na kanilang naman po ay siguro ay may karapatang umiksena sa ating po mga pinilakang tabi, sa ating po national television. Yun po yung main goal ng ating pong programang The Sambali Show. Hindi lamang po ito para sa Sambaleño o yung mga tiga-Sambales, but for the rest of Luzon. Ngayon po, meron pa po mga artista dyan sa Mindanao o sa Visayas na mga maiitim ng balat, mga hindi binayayaan ng malapor sila ng putis, sila po yung aking pong target. They have golden voice, but they also have an acting skills. Yun po yung aking pong mga main project. Gusto ko po silang ipasok ng modeling, gusto ko po silang ipasok ng acting, singing, doon po sa Manila para po hindi na po kailangan ng isang may entrata na magkulay ng balat to act and portray a certain role of an AITA. Why don't we hire an AITA to be the actor of the story para po mabigyan kami ng chance palabas yung aming mga skills at ganoon din po magkaroon din po ng chance magkaroon ng break na yung pong ating pong tema ay matulad doon po sa ating pong Western counterpart which is the USA. Meron po mga Black American na talaga pong sumasali o sumasabak po. At nakikita naman po natin na talagang napakaganda ng kanilang mga talents at mga sigurado naman pong di kalibre. Hindi po kami pahuhuli pagdating sa mga ganyan. Yeah, actually, isa ako sa fan ng show ninyo. And pictures, yung mga videos ninyo, talagang nakita ko na advance na kahit yung mga gadgets nyo. Talagang ang ganda-ganda na ng kuha. Professional na. At saka nakita ko talaga yung dedication mo. Kaya nga sabi ko, sana lahat ng mga IP na AITA natin doon, makausap ka at makita ka. Kasi iba yung nagawa mo sa komunidad. Oo, nakita ko talaga yun. Congratulations doon sa nagawa ninyo ni Bae Limpayan. And congratulations talaga to Bae Limpayan, isa sa napaka-hardworking commissioner ng National Commission on Indigenous People. Ngayon po, kaso po namin yung kanila pong request na magkaroon po doon ng community center, ng health center, parang ganon. Tapos po yung kanila pong ALS ay magkaroon din po ng sarili pong classroom para po hindi po sila nanghihirap doon sa tribal house dahil yung tribal house na po ang ginawang eskwelahan po ng ALS. Pero meron na pong last mile school doon, meron ng Lumibaw integrated school. Halo-halo na po din elementary hanggang high school. Okay. Sir Sam, gusto ko lang, can you do the mapping for us? Can you tell me which part of Luzon ang maraming AITA or less AITA? Ang talagang dominated po dito po talaga sa Mount Pinatubo. Mount Pinatubo is surrounded of at least three anong tawag nito, province. Ito pong Zambales, ito pong Pampanga at Tarlac. Sila po yung naghahati-hati dito po sa Mount Pinatubo. Pag sinabi pong Mount Pinatubo, meron pong iba't ibang klase ng AITA rin po na nakapagiging dyan. Pag nandito ka po sa Botoling Zambales, meron pong mga AITA Sambal po ang tawag po sa amin. Dahil po kami ay Sambaleño, ang kagandahan lang po dito, pag sa Sambal Botolan ka, yun po yung pinaka-pure po na language na nanggaling po sa mismo Mount Pinatubo. Ngayon po ito po ay nai-influensyahan ng mga iba't ibang wika at ng mga tawag ito, dialekto po natin sa Pilipinas. Kapag nasa parting Pampanga, kasi sila po ay mga mag-Ansi o AITA mag-Ansi or AITA mag-Hindi. It depends on the accent po at saka yung po kanilang na-adapt na mga languages. Kung Kapampangan po ay salitang AITA po pero may halong Kapampangan.
Ngayon naman po pag ikaw ay umakyat ng Tarlac, meron po dong mga Ilocano na, meron na pong Kapampangan pa rin. Meron pong isang grupo doon na Aita Abelin. Yung balat po nila ay hindi po naiiba sa balat natin, medyo maputi na. Yung kanilang mga buhok ay hindi naman ganun katulutan. Sila po ay mga Aita Abelin. Iba na rin po yung salita nila. Dito po sila sa likod ng mga Pinatubo. Kami po ay banda dito sa may harapan. Okay, wow. So for sure, nagkaroon ng idea yung ating mga kakilala dyan na nakikinig na kung saan banda ang ating mga Aita. So more or less, ang population po ng Aita community, mga around, ilan na po ba? 100,000, 200,000? Umaabot na rin po sa ganun ba eh. Kasi nga po, nagkakaroon po kami ng intercultural marriages. Halimbawa po dito po sa Bataan, ang pag-aasawa po rito ay palitan lamang po ng tribo. Halimbawa po ikaw ay Magbukon, mag-aasawa lamang po ng Ambala. Ganun ba, nagpapalitan po. Ambala po, iba po yung lingwahe nila. Meron silang sariling identity. Nahahawig po sa samban, pero hindi po sila nagkakaunawaan. Dito po yung inaaral ko po ngayon na lingwahe, ay yung dito po sa ating mga estudyante, ay Magbukon. Iba rin po yung cultural background po nila pagdating po sa pagsamba, pagdating po sa pananampalataya tungkol po sa kalikasan, pananampalataya tungkol po sa Diyos, at yung pong mga mythical beings, meron po silang mga ganong paniniwala po dito. For marriages po at yung ating pong populasyon ay nababase rin po kung sila po ay purong Aita o sila po ay mixed marriages na dito po sa mga unat na tinatawag po namin o mga sinilang na po sa kapatagan. Can you explain to us what's the meaning of what's on your head? Ano bang tawag natin dyan? Ayan, ang tawag po dito ay huklay. Ito po siya. Well. So, hindi po accurate yung pagkagawa niya. Dapat po ito ay mas manipis. So, kalahati lang dapat siya. Tapos yung feather po niya ay dapat mas marami. Oo. Yung pong natawag po namin manok dikot o yung pong manok galing sa gubat, yun po yung ginagamit. Ito po ay sinusuot po ng mga sinao ng leader po ng tribo, amin po mga tribal chieftains, at yung pong mga apo-apo namin or mga ganito, ganito po yung ginagamit nila. Kapag kayo po ay pupunta sa isang komunidad at may suot ng ganito, if either siya po ay may ayusin sigalot sa lupa, sigalot sa marital problem, o yun pong mga land dispute po. Pag may dala pong ganito yung ating pong tribal chief. Wow! It's good to know that. Akala ko nga parang suklay din pala, no? Ito naman, Sir Sam, sa Bago tribe ko to na itong may rin, ayan. Siya, ang mga Bagobo tribe naman dito sa Mindanao, yan ang nakita kong maraming mga ganito rin. Though yung iba meron din. Pero doon ako sa Bagobo tribe sa Davao del Sur, Digos, nakamit ng magagaling gumawa talaga nitong may mga headdress na ganito. So tell us more about your cultural mga gamit, may pana ka ba dyan? Or what? Ano ba talaga ang, pag sinabing Aita, ano ba talaga ang parang trademark niya? Aside from nakabaha. Ayun po, meron po kaming pana, sibat, at saka yung ating pong tawag nito, tabak dito po. Yung suot ko po nung akin pong oath-taking ceremony sa Baguio City, yun po yung tinatawag sundang, para siyang bolo na ginagamit po ng mga chieftain para po ipagtanggol yung kanyang sarili at ang kanyang komunidad. Wala po tayong artifacts na ipapakita dito ngayon kasi nandito po tayo sa Kabayanan. Pero pag nandun po tayo kasi wala pong signal doon sa Biyaan, sa area po, tayo para makadaw pang palat po kayo. Ayan po. Ginagamit po ang sibat para po targetin yung mga malalayong hayop na na tawag nito, yung mga halimbawa baboy ramo, ayan po. Yun po ang ginagamit na o kaya mga usa, yun po yung ginagamit na pang pana.
Pero pag yung mga halimbawa mga lumilipad, mga fowls in the air, gumagamit po ng mga pala, bow and arrow po yung ginagamit. Yeah. What about your cloth kanina na pinakita mo po? Ayun, yung aming pong clothing ay tinatawag po na sa lalaki po, ganito po sa kadalasan. Lubay po sa mga 3 yards yata yung haba nito. Mostly po malapad din po sa malapad. So kung nakikita po ninyo na ganito lang kalapad yung ipino-cover namin sa harapan, kasi ganun lang naman kaliit. Pero yung original po nito ng mga bahag ay yun pong halos lapad po ng puno. Kasi po ito na rin po yung nagsisilbing covering po namin. Magkami po ay inaabot po ng gabi sa gubat. Ito na po yung pinakukumot sa likuran. Kaya po mahaba yung aming buntot dito sa likod. Kaya ibinabalot lang po sa baywang ng ibinabalot hanggang yung pong harapan ay magtitira lang po ng konti bilang pantabing po dun sa ating groin area. Ayan po. Oh. Tapos So, mahaba po sa... Oo, double purpose pala yan, Sir Sam. Bahag na kumot Marami pa. pong ano po. Opo, marami po siyang purpose. Ganyan po sa kahaba, mga 3 yards. Tapos ang tawag po dito ay lubay o yung bahag sa Tagalog. Lubay. Okay. Ginagamit po ng mga kababaihan. Kulay pula. Tapos 3 yards by 1.5. Yung floor, depende po sa taas po nila. Yun po yung magiging kalaparan. Tapos, siya po ay napalos lamang. Parang wrap-around skirt lang po ng mga Hawaiian natin. Okay. Pero, kung titingnan po natin, yung pong mga lumang tawag nito, mga documents na ng mga nag-research, ng ating po mga anthropologists, ito po ay ibinabalot lamang sa baywang. So, as are half naked po, nakalabas po talaga yung kanilang pang-ibabaw na. Oo. Tell me nga pala, Sir Sam, saan ba ang mga cultural spots ng mga Aita sa lugar ninyo? I mean, yung pwedeng puntahan ng mga tao. Yung mga purists po namin o yung mga originated from Mount Pinatubo ay kinakanlong po ng lakas pamayanan. Sila po ay nasa pamamahala po ng mga madre doon po sa Botolan, Sambales. Sila po ay nasa Sitio Bihawo. Doon po sila matatagpuan. Under po sila ng Barangay Bilyar. Nandun po yung isa sa talaga sa pinaka-puro or sagrado po ng mga artifacts din na matatagpuan po doon yung aming mga gitara, yung aming po mga lusong, yung ano po yung mga ginagamit po namin ng araw ay doon po matatagpuan. Isa pa pong magandang lugar kung pupunta po kayo ay Porac, Pampanga. Nandun din po yung ating pong mga katutubo na separate or nahiwalay po nung pagputok po ng mga Pinatubo. Tarlac is also a good site. Meron pong San Jose Tarlac, yung pong huling napuntahan ko pong grupo ng mga Abilin, which we do the Batuidoy Festival o yung pagtawag ng mga anito para po maging malakas yung mga kalalakihan, para po malagpasan po nila yung struggle sa pagbubundok at higit pa humihingi rin po sila ng masaganang ani. Yun po yung huling beses po na nakita po natin na ipinover po ng Matanglawi. At yun pong Mount Pinatubo mismo, which is the sacred ground na isinuturing po namin na tirahan ni Apo na Malyari. Apo na Malyari is the God of all creation. So naniniwala po kami na kung ilalagay natin sa counterpart ng ating pong Christian beliefs ay siya po si Jesus Christ, si Apo na Malyari. Hindi lamang po natin alam dahil hindi pa nasasakop na Kristyanismo ang Pilipinas at lalong higit po yung mga katutubo ng mga panahon na yun when they believe that Apo na Malyari resides there in Mount Pinatubo. Ngayon po nakita ko po yung kaibahan ng kultura naman dito sa Bataan. Meron po silang tinatawag na Apo Alibabo or Apo Hatag-ay, yung ating Diyos na nasa taas. Yun po yung sinasabi po nila. Oh, that's very, very educational. Actually, ako, Sir Sam, kasi malaki ang impact ng pagputok ng Mount Pinatubo, no? Oo, yung display. Nawala po yung cultural heritage in terms of
believing in deity. Kasi po, iba yung pagbaba siyempre sa bayan, naging edukado, and most of this who educated us ay mga Christian, mga NGOs po na mga tumulong talaga para ma-establish yung mga community. At naging pagkakataon nila ito para i-Christianize yung pong ating mga katutubo. Mhm. Okay. So, Sir Sam, tell me, ano po ba ang nakita niyong kakulangan pa na gusto niyong matugunan ng gobyerno para sa inyong mga AITA? Para po sa amin, yung po siguro mga infrastruktura kagaya po ng mga gusaling pampaaralan. Kasi for the last mile school, hindi rin naman po talaga masasabing last mile talaga yung pinagtayuan. Dito pa rin po siya malapit sa Biasnan, naaabot pa rin yung sasakyan. So, kaya po na kukuha po ng mga leaning left talaga, o mga makakaliwa talaga ito pong ating mga kabataan, ay dahil po sa layo ng paaralan. Tumatawid po yan ng mga 2 ilog or 3 ilog bago po marating yung eskwelahan. So, madalas nga po yung mga estudyante masisipat talaga ay nagiging kasambahay, nagiging ampon ng kanila pong mga teachers, ng kanila pong mga parents po ng kanilang mga kaklase para po maitaguyod, maitawid nila yung kanilang mga pag-aaral. Siguro, ang isa ko pong gustong buksan na issue, dahil nga po yung ating pong mga state universities ay nagiging kanlungan po ng mga makakaliwang grupo. Bakit po hindi buksan sa indigenous people ang ating po mga state university to have free access on education? O sabihin natin pong libre na, pero parang kumbaga kailangan pong pwersahin. Yun po ang isa pong terminong gagamitin ko siguro. Pwersahin ang mga katutubo na mag-aral. Kasi po ganun po yung ginawa po ng mga Peace Corps bago pa man pumutok ang mga pinatubo. I came from a clan of teachers. Ang mga kauna-unahan pong teacher po ng AITA sa Zambales, according to my research po at ganoon din po sa mga narinig ko po sa akin po mga sahin at luhin na mga nakatatanda sa akin, ay yung mga Peace Corps volunteer nung araw, inikidnap nila yung aming lolo para dalhin sa bayan para mag-aral. Talagang parang baboy daw talagang tinatali yung kamay. Nakaganyan ba yung kamay at yung paa, tinatali. Tapos tinasabit sa kawayan for them to get an education. So siguro po same thing will be the same process po yung gawin ng gobyerno. Yung amin pong mga katutubong kabataan dito ay in-house, ilagay sa mga dormitory, dalhin sa mga state university, wag nang pauwiin sa magulang, makakatapos po kami ng pag-aaral. As a testimony po, meron po akong 3 mga pinsan na mga malalapit talaga sa puso ko. Sila po ay mga hinawakan ng mga Franciscan missionary. Naka-in-house sila from nung pinanganak sila at medyo sobrang hirap ng buhay, pinampun sila ng mga magulang nila para matugunan yung mga pangangailangang physical nila at medical. So naitawid yun. Inampun po sila ng mga Franciscan missionaries tapos inilagay po sila sa mga dormitory. Ngayon po ay nasa senior high school yung 2 po ay magka-college. Wow. Siguro kung dito yung gawin ng gobyerno, natuwa talaga ako. pong malaki. Mabagong ngayon ko lang nalaman kasi pag may nakikita tayong mga yung mga nakatali sa mga libro, parang slave ang tingin natin doon. Pero yung pala, yung iba nun is coercively dinadala sa patag para mag-aral. Kasi po ang nangyari po, kapag halimbawa po panahon ng Hunyo, yan po ay pasukan na sa eskwelahan. Ang mga Peace Corps po, gagather na sila. Alin na kayo rito, magpupunta na tayo ng bayan, mag-aaral na. Tapos sabi ko, ay sir, panahon ng salagubang, panahon ni Abaw, mangutkot daw muna ng lupa. Kung kakalgal nila yung lupa, at nakakuha sila ng pagkarami-raming salagubang. Kasi po sa mga puno, binebenta po yung per takal, napakamahal po nun. Kinakain po, especially masarap nga daw yun. Opo. Ibinebenta sa kapatagan dahil gusto rin po ng mga tagapatag yun. Parang yun, source of income din ng mga AITA. Okay. Napakagandang source of income daw po yung
amin po maliliit na Siguro salamin. ngayon, konti na lang ang sa Lagubang, ano? Ay, marami pa rin po ba eh. Marami pa rin. Basta, yun po yung pinagtatawanan po namin kasi nga yung mga co-teachers natin, yung mga colleagues natin na nandun po sa Sambales, na Oo. ano po, pagka ako ng salagubang, ganun pa rin, same problem pa rin po. Nawawala yung mga bata, hindi pumapasok, mas malalaman ng teacher, nandun na nangunguha ng salagubang. Siguro before we can build po more professional ITAS, mahalaga po na makita nila or maipaunawa sa kanila yung kahalagahan po ng edukasyon. Bakit ba kailangan ko pang mag-aral? Bakit pa kailangan kong umupo ng ilang oras dyan sa pang-aralan? Nakikita nila na yung kumakalamintan nila, masakita nila. Kasi po, dapat ma-visualize natin, maipag-visualize natin sa kanila na ano ba yung nandoon sa inaharap. Kasi po nagkakaroon po ng pagkakataon yung mga kabataan na mamulat sa maagang pag-aasawa kasi yun ay kultura ng katutubo na mag-asawa ng bata dahil nga raw yung aming mga lahi ay pawala na, so kailangan mag-asawa ng maaga. Which is hindi naman dapat ganun. So dapat maipamulat sa kanila na hindi po lalapit yung trabaho. Tapos yung contentment kasi napakababaw po ng amin po mga kasiyaan eh. May mga pinsan po ako, kagaya nga po na sabi ninyo, araw na ng pasokan pero nasa bukid pa, para makabili lang ng cellphone. Ngayon, pag may Android phone na sila, pag nakabili na ng Android phone, rest forever na. Pahinga na dun sa bahay, pa-cellphone na lang, hindi napapasok sa eskwelahan. So wala pong nangyayari dito sa edukasyon unless na malaman nila bakit kailangan mag-aral, bakit kailangan matuto at magkamit ng edukasyon. Saka lang po natin fully maidadala yung pong mga kabataan ito para po sa pagnanais na maipagpatuloy o makakuha ng disenteng edukasyon. Correct. Siguro kailangan magkaroon tayo ng directory ng mga professional IPs na ITAS para sila yung parang makagawa tayo ng magazine na at least meron tayo papakita sa mga kabataan, ito na yung mga professional ITAS natin. In terms of development, kitang-kita naman na ang Clark, Pampanga, being an ancestral land, ancestral domain, ay highly developed. I'm wondering, do you receive fair or enough or, equivalent talaga na mga benefits from the administration? Sino ba kasi nag-administer ng ancestral domain dyan? Ayan po. Sa kasalukuyan po kasi BCPA or the Clark Development Authority po ay pinamamahalaan po ni Mr. Maris Macapagal. Yung isa po nating kauna-unahang ay ang abogado ay nagtatrabaho po doon sa under po ng Clark Development Authority. And I'm not sure po kung paano po yung pagdating sa compensation. I'm just wondering po kung parehas din po ba nang nangyayari dito po sa report namin dito po sa Subic. Sa Subic po kasi, we have one ancestral portion po doon. Kumbaga yung whole SBMA, yung ancestral domain. Yung ginagawa po nila, meron pong reservation para po doon sa ating po mga kapwa katutubo. Ang katutubong Ambala po ay naninirahan sa Pastolan, which is part po ng Hermosa Bataan. Sako pa rin naman po yun ng Freeport Zone. Sila po ay may mga cash na nare-receive po monthly. I'm not sure with the specific amount magkano po yung tinatanggap nila. But to receive such, malaki po yung impact nito para po dun sa pamumuhay nitong ating mga kapwa-katutubo. Sa Clark po, parang wala po akong maririnig na gano'n na meron silang sariling ATM to receive such compensation. Nakarating po pala ako sa Surigao, sa Mindanao, no? Bae. Ano po ako ng isang kaibigan doon. Meron po pala doon grupo ng mga IT na tinatawag na Pongping. Yes. Pongping po tawag nila sa mga IT doon. Tapos doon po yung compensation nila, may isang sasakyan, bawat family, o bawat komunidad. Hilux pa yata yun, yung mga binibigay nila roon. Tapos meron pong kailangan, may compulsory na one college student per family or college graduate. Tapos lahat po ay may libreng pag-aaral. Bukod pa po dun sa
monetary benefits po na kanila po marireceive. Sa Clark po, marami po ako kamag-anak doon, pero wala po silang nabanggit sa akin na meron po silang ATM. So, meron silang nare-receive. The ITAs deserve a decent way of living, decent way of, yung makita mo man lang na talagang inaruga sila ng maigi. Kaya nakikita ko nga, parang compliance lang ba? Makakomply lang sila, okay na. Oo. Kung tutusin mo, Sir Sam, kayo ang royal blood dyan sa, sa Pampanga. Kasi the land that they are utilizing came from your bloodlines. So how come the government or even some of our ITA leaders are not seeing the, yung dapat sana na para sa inyo, no? At man lang sana kada lugar may sasakyan na libre para sa inyo. Meron man lang. Yun nga po, pagdating ko nga po rito sa pag makat ko po kayo, pagdating ko po rito sa Bataan, I cried in tears kasi yung naiinggit ako dito sa pinaglilingkuran ko ngayon. Kasi yung pong lugar po nila ay na tawag nito, ginagamit po ng San Miguel para po gamiting industrial area po nila. Ngayon po, compensated po yung mga AITA ng dalawang sasakyang pang community, may 3 tricycle, tapos yung pong kanilang village ay pinabakuran ng San Miguel para maging private village ng mga katutubo. Napakaganda. Tapos sabi ko, ba't hindi ito nangyayari sa amin? Why do we have to wait for these Good Samaritans, yung pong mga NGOs po natin, religious group, para po kami ay arugain, which is dapat hindi ganun eh. Dapat hindi po donations lagi. Hindi po kami, parang hindi po ako, tawag ito, hindi ako kampante sa dole out, yung mga donations na nare-receive namin para kami lalong mas nagmumukhang kawawa. Oo, hindi kayo dapat i-dole out kasi kayo dapat yung nagdi-demand. Na dapat bago nila papasukin dyan yung mga ganyan development, meron kayong properly na napag-usapan na ito yung gusto namin, ito yung para sa amin, ito yung share namin. Oo, so dapat talaga yung wealth, ang tawag dyan, Sir Sam, wealth management. Yun po. Yung po, isa pa pong talaga, since nawala po yung uncle ko from the board member positions po as mandatory representative in Zambales, si Uncle Chito, if you know him, since he finishes position as an IPMR, wala pa pong pumapalit. At yung isa po sa mga concern niya, yung pong aming royalty tax ng Mount Pinatubo na nare-receive po namin from Tarlac, ay hindi po katutubo ang nagmamanage. Kundi po yung pong pamahalaang bayan ng Botolan, Zambales. Dahil nga po Pinatubo ay nasasakop po ng Botolan. Hindi ko po alam kung ano pong mangyayari kasi yun po yung gusto po namin talagang ilakad, or hindi ko po alam kasi si Uncle na-process niya na po ito at naipaabot na hanggang ombudsman po yung pong kaso na ito para malaman namin kung paano mababawi po ng mga AITA yung pong pamamahala sa amin pong royalty tax ng mga Pinatubo. Naku, tignan mo, napakalaki naman pala ng kukunin nyo. Oo, tignan mo, hindi kayo talaga dapat na naghihirap. Dapat nga may tribal university na kayo, di ba? Yun po yung pangarap po. Aside from yung cultural po natin, no? Yung mga cultural schools po natin, School for Living Tradition, sabi ko, why do I have to apply for a grant from this senator and that senator and sino pa mga congressman? Kung dapat ay kusa nang ibinibigay ito, dapat na nilalakad po ito ng National Commission for Indigenous Peoples. Hindi ko lang po alam kung hindi po siya napagtutuunan kasi po yung focus po nila ngayon ay nasa ADS-DPP o yung development po ng mga natural resources po ng ating po mga ICCs. Siguro isa rin pong mahalagang bagay na mapagtuunan po yun. That universities of the AITA, sabi ko nga, kahit hindi na siguro kayo magkaroon ng mga universities na pang sarili, kahit man lang magkaroon po ng kampanyang pwersahin ang mga katutubo na mag-aral, ay ilagay na lang po kami
sa mga dormitory sa loob po ng mga state universities, kagaya po nung ginawa nung araw. Kasi Yeah. ang palagi pong concern, if meron pong isang masipag na bata, katutubong Aita, uuwi din po sa kanyang pamilya, pag-araw po ng pasok, makikita ang gutom ang nanay, gutom ang tatay at mga kapatid. Na yung, alam mo yon yung pag nanasa mong matulungan sila, yung stop studying. Kasi gusto mo tumulong na lang. Yung pong pinsan ko, ilang taon na siya ngayon, magte-30 anyos na rin siya, dalaga, nag-aaral ng pagka-teacher. Ngayon pa lang, dahil noong araw, nakasipag-sipagan niyang mag-aral, ay kada uuwi siya ng bahay, gutom po yung nakikita po natin na pinaka-kalaban ng aming po mga kapatid sa pagkakamit po ng edukasyon. Kung kami po ay umuwi sa bahay. Pero kung merong proyekto, programa si gobyerno na kami i-in-house, mag-aaral po sa mga state universities po natin, ay malamang po talaga na napakarami pong mga magtatagumpay na mga katutubong Aita para po makamit po yung aming mga limiting pangarap. Yes, I think our CHED Commissioner, no, si CHED Commissioner Ronald Adamat can help sa ganyan. Siguro kailangan lang magkaroon tayo ng communication sa kanya na kung pwede i-accommodate talaga. Kung masuggest po ninyo ba please mag-ano po kayo ba magawa po ng isang, o mag-concept ng isang forum or meeting kasama po ni Commissioner kasi nakakapag-chat din naman po kami paminsan-minsan. And I'm following his post. No? Baka hindi lang po napagtutuunan ng kumbaga baka meron na rin siyang mga ideas or plano, hindi man natin sila pinangungunahan pero at least malaman nila yung desire natin na tumulong na para mabuksan, matrigger yung pong mga ganitong mga projects ng gobyerno, masungkit po natin yung lahat ay para sa atin. Yes, totoo. Sige po, makakarating. Itong pinag-usapan natin ngayon, ipaparating natin kay congressman man siya dati, no? Ngayon ay commissioner na siya, Ronald Adamat. Kasi collegiate commissioner pa rin po ulit. sa college, ang college talaga, yan na ang door to the professional world. Kaya kailangan alagaan na natin, hindi na natin pabayaan ang mga nakagraduate ng high school na hindi talaga makapagtapos ng college. So we will communicate with Commissioner Adamat with that. Yung mga elders talaga, customary law ang mananalig. So marami kang dapat gawin. Mali po kasi sa amin, yung mga tribal elders po namin, Ay, naku. sobrang daming project ba kailangan habulin. Parang ang dami-dami mong task na nasa balikat, Sir Sam. Oo. But then, I wish I could do something for that, no? Sige lang, at least ngayon na pag-usapan natin, at least maayos natin ng, kahit konting sundot lang. Kasi what is important, may ginagawa tayong solusyon kaysa sa nananahimik tayo. Yung alam mo yung simpleng sulat, pag binindisyon na ni Apo Malyari, may blessing yan. Oo. Siguro, Sir Sam, may mga panahon at tao kasi na dapat magkamit para magawa ng paraan yung mga ganyan. I was there in Pampanga. Totoo po. Sabi ko nga po kapag si Apo ng Malyari ang Ramadan. Sige lang, in our little ways, para just send me some information or data and then we will course through the communication to proper agencies and authorities para naman mabigyan kayo ng pansin dyan. Because bakit tayo manghihingi? Meron naman tayo. Di ba? Yung tipong, bakit pinapahirapan nila na makamtan ninyo yung para sa inyo? Inyo naman yan. No? Bakit parang lagi na lang, we have to beg na inyo naman yan. Di ba? So, dapat talaga before yung mga malalaking, actually, Sir Sam, may nabasa akong article before. Nakita ko na hindi naman nagpapabaya yung ibang IP leaders. Biktima na lang din sila, Sir Sam. Opo, totoo po. Parang meron diyang Green City. Totoo po. Parang may Green City sila dyan na
parang malaking development na mismo ang IPMR nagreklamo na bakit daw nagbungkal na, may mga malalaki ng traktor, ni wala pa ngang FPIC sa mga IP leaders. Yes, totoo. Ang nakakaiyak yan ba kasi mga sacred grounds ito no? Ito po yung mga burial plot at saka po kinamatayan na po ng amin po mga ninuno. Kasi po yung mga old villages, kapag halimbawa po kasi marami nang namatay din sa lugar na yan, iniiwanan po ng tribo yan. Kasi po ang style po ng paglilibing nung araw, yung since yung kubo namin ay mga temporary shelter lang naman, sa mismong kubo na yan, inililibing yung aming namamatay. Tapos, iiwanan. Kumbaga, aalis yung pamilya, iiwanan yung mga tahanan na yan. So, maraming ganun po na mga graveyard site, siguro mga artifacts na nadala din po dun sa project po ng Green Clark City po na yun. Wow, that's very educational. Ngayon ko lang nalaman na ganyan pala ang nyo, the manner of paglilibing ninyo, no? Well, sus ko. So dami nilang na, alam mo, may karma yung ganun kasi yung mga apo natin, totoo, nananahimik, pero merong mga backfire. Especially pagka nag-develop na wala talaga, walang free prior informed consent, walang mga rituals na ginawa. Nako, marami talagang mga hindi kagaya natin. Alam naman tayong mga talagang naniniwala sa Ipralo, naniniwala tayong may mga spirits, unseen spirits na nandyan. Oo. Pag yan sila ang nagreklamo, may mga karampatan din yan silang na ibibigay ng mga calamities sa atin. Kaya kailangan talaga ipaintindi. Ito yung nangyari dahil sa Mount Pinatubo. Di ba? Mismo. Yan po yung mismong nangyari. Without FPIC, pumunta po yung mga parang geothermal plant yata yung gagawin dyan dapat sa Mount Pinatubo. Tinusukan ng tubo, tinusok ng tinusok. Ngayon daw, nakakailang tubo na sila, ilang lalim na siguro yung naibaon nila. Wala daw katapusan. Sige sila baon ng tubo. Pag hihilain na yung tubo, wala na yung dulo, natutunaw. Tapos doon po nag-umpisa na nakakita po ng mist of smoke muna yung nangyari. Ito po yung kwento po ni Apo Carling sa documentary nila. At nakikita po ninyo na talagang they cried. Yung pong tribo, they cried kasi sabi nila, they claimed that the deity has been offended. Wow. Na nasaling nila si Apo na Malyari, na-offend nila. And they cried for forgiveness pero huli na kasi sumabog na yung Mount Pinatubo. Oo, totoo yan. In anything we do, we must really obey the customary law. Kasi hindi lang tayo ang nabubuhay talaga sa mundong ibabaw. Kung marami man ang tao, mas marami pa sila na hindi nakikita. Kaya nga dapat ang mga katutubo pinapakinggan ng gobyerno patungkol sa mga development na yan. Oo. Kaya nga sabi ko nga, Sir Sam, no development kung walang Ipralo. Anyway, Sir Sam, paipagpasalamat natin sa ngayon yung mga nangyayari sa inyo sapagkat hindi man tayo sobrang rangya at kayaman, hindi naman tayo na COVID. No? Hindi tayo, ibig sabihin, hindi tayo naanuhan ng virus. But then, even though we remain humble, we will always assert. We will always assert pa rin. Kasi yung assertion of rights natin, hindi naman for us alone, but for the future generation. So I would like to ask you for your final words to our kababayans, and maybe you can speak your language or you can even sing a song for us before we part. I'm not a good singer. Pero yung pong isang kanta po ng mga taga Mabalacat, yung Indo Aurikamako. Sabi niya, Indo Aurikamako, manakok tumpuyo, Bapa Aurikamako, manakop kumpuyo, ako narakop, uiha. So, ibig sabihin, ito po ay, since Aitas are hunters and gatherers of yung Mount Pinatubo po yung amin pong taga-provide ng lahat po ng aming mga pangangailangan. When the Aitas went up to the mountain, hindi po pwedeng bababa na wala pong iuwi sa village. At kapag may inuwi po kami sa village, a hand of one will be a food.
for the whole village. So titipak-tipakin po yung karne na yan para po makakain yung lahat po ng kabilang po dun sa tribo na yun. At huling panalita lang po, siguro gusto ko po na sana mabuksan po yung pong isipan ng mga kapwa ko po katutubo na meron na pong mga matataas na grado na tinapos, maliban po sa mga guro, maliban po sa amin pong mga abogado, mga nurses, ang amin pong mga kapulisan na kapwa katutubo ay nawa po magkaroon po kami ng isang vision, yung pagkakaisa ng aming mga kaisipan para kami po ay gumawa ng isang proyekto, panukala, para kami po ay magsama-sama, magkaroon po ng consolidated efforts para po yung pong kalalagayan ng mga susunod po na henerasyon sa amin, lalong higit po yung mga mag-aaral ngayon, ay mabigyan po ng pansin. Sabi ko nga, gutom ang pumapatay sa lahat ng mga pangarap ng mga katutubong Aita. Kasi po pag ang Aita umuwi sa pamilya at nakitang gutom ang kanilang mga kapatid, ang kanila pong mga magulang, hindi po kami matiisin. We could sacrifice everything for our family. Ganun po yung nangyayari sa amin. Mahalaga po na pag nag-aaral ang mga Aita siguro, lalo pa pag nasa college na, sana meron pong full support from the government. If you could in-house us, na ginagawa po ng mga NGOs. Nabanggit ko na nga po, no, bakit po itong mga NGOs na to na ang liliit naman, hindi naman sila ganun kayayaman, but they're able to let us feel dissenting edukasyon. Talaga pong masakit sa kalooban ko na gagraduate na, 1 taon, 2 taon na lang para matapos yung kanila pong mga kurso ay titigil pa. Tapos sasabihin sa akin ng titigil na lang po kami kasi po wala pong makain sila mama doon sa bukid, wala na po silang ani or pinalayas na sila doon sa kanilang lupa. If the government will do such an effort po, ipinagpapasalamat ko pong in advance at talaga pong yan po yung dalangin ko kay Apo na Malyari na nawa ay since nandito naman na kami sa Kapatagan, blessing in disguise po yung pagputok po ng Pinatubo dahil marami na sa amin ang naging edukado. Sana naman yung mga kapwa ko katutubo na naging edukado na. Please reach out to the family where you came from. Please reach out dun sa mga komunidad na iniwanan po natin nung tayo po ay mga bata pa. Sana agtanawon liwawan. Ay kita na ibat, ay hipa po tawon. Agnat liwawan bakit tayo nangarap? Bakit tayo naging guro? Bakit tayo naging abogado? Sana po magising kita. Paupatal ko mga hingwa ko po kung tambay ko muyo na ako po magawa yung mission ko para kung tamo di Region 3 kung wala ko yung tambay muyo. Please, I'm reaching out sa lahat po ng mga kapwa ko po, edukado na ng mga Aita na magsama-sama po tayo para po maging consolidated po yung efforts po natin, maging mas maganda po yung buhay po natin bilang mga katutubong Aita in the future. Wow, that's wonderful. Malaki salamat for that. Yeah, that's a very hard, I'm touched. And in my own little way, Sir Sam, I'll do something for you. And I wish lang na sila Apo laging nandyan. Thank you so much for gracing and for informing us, for, opening your heart to us because ngayong panahon na to, hindi na tayo dapat magpaligoy pa. Kasi ang teknolohiya, ang bagong at makamoderno na mga programa, yan ang pwedeng pumatay sa kultura at tradisyon natin. Kaya kailangan masigasig tayo sa ating assertion of rights talaga. Oo. So congratulations, I adore you, I salute you, I bow to you because I see na ikaw yung isa sa pinaka well-mannered, well-educated na Aita na nakita ko na talagang yung vision for katribo niya ay talagang ginagawa niya. Hindi lang sinasabi, kundi ginagawa talaga. Congratulations! Thank you so much and mabuhay ka, Sir Sam, at sa lahat ng mga Aita dyan sa Luzon. You have a good leader in Sam Maniago Balintay Jr.
And hopefully, Sir Sam, I can see you sit as provincial Maraming salamat mandatory. Oo, umupo ka, sana makaupo ka as provincial IP mandatory. Oo, alam mo, kaya nga sa kahit dito sa Mindanao, sinasabihan ko sa kanila, if you want to serve more on a higher level, upuan nyo talaga ang politika. Because if politics kills culture, then sit in politics para hindi mamatay yung kultura na yan. At kayo ang makapag-revive. Yes. Di ba? Okay, so congratulations! I'm happy. I'm so happy, Sir Sam. Thank you so much. Malaki yung salamat po ba. Thank you po. Thank you po Salamat ba. talaga. Sa mga Salamat po. aita natin, salamat and hope to talk to you soon. Mabuhay, Sir Sam, and good afternoon, ha? Thank you for your time. Thank you for your time. Higyao Mindanao, Higyao Mindanao, Higyao Mindanao, Higyao, 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 Higyao Mindanao. Halina magkaiusap, ibangon natong kultura. Halina atong ipadayon, tribo nga malamuon. Higyao Mindanao, Higyao Mindanao, Higyao Mindanao, Higyao, 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 Higyao Mindanao.